July 15, 2024. Yan, mga 9 o'clock in the morning. Habang naglalaro ang ating good morning, ating isipan sa mga nangyayari. Sa ating lipunan. Hindi maalis sa akin ang pangangamba na hindi tayo makabawi, mga Pinoy. Dami talagang red tape. Mga empleyado ng gobyerno, mga malisyoso. Hindi na ba tayo makagawa ng tama? Hoy, gising. Wala na bang pag-asa? O may pag-asa tayo? Kinikwento ko lang ang experience ko araw-araw. Habang sinasabi ko, naglalaro ang aking isipan kung paano tayo makabawi. Because I'm worried about our children, our future generation. Napakasama ng ugali ng Pinoy. Red tape, nagmimina. Hindi mina yung gold o coal, money. Hindi yung money na pagkain. Mina, manipula ang mga transaksyon. Ulitin ko. Makinig kayo muna sa music dito sa aking tuktok. Sama ng aking loob pag nakita ko yung mga ganyang mga malisyoso sa gobyerno, hipokritong patay gutom, HPG, hipokritong patay gutom, malisyoso. Kahit ganito lang tayo, mag-uusap tayo. Baguhin nga natin ang sarili natin. Wala na yata pag-asa. I think we cannot totally change our behavior and attitude. But I'm worried about this, our future generation. Lahat ng transaksyon yata halos minahan ng pera, money, pula, dex, padding na mga prices ng mga supplies. Nakikita mo sa mga ahensya ng mga gobyerno, hindi ko na lang pansinin yung iba o hindi ko mention, padding. Yaman ng mga, kasi nung namatay kong kasama ko sa civic club, engineer yun, district engineer. Ng dating pera, walang hiya.
Kayo nang bahala mag discern kung anong ibig sabihin nun. Dating pera walang hiya. Ang initial dyan. Sabi niya, bro, ano yan siya namayapa na. Bro, ang pumupunta sa project 20%. 20% lang yan ang budget. Pag may 100 million, ang sa project ay 20 million. Ang 80 million divided into the crooks, to the crocodile, to the lions, to the monkeys, to the gorilla. Wala na ba tayong pag-asa? Ito, naglalaro ako kasi nag-reflect ako habang ito umiinom ako ng tubig as my water therapy. You know, water is the best medicine. Food is the best medicine. Pag maraming tubig ang katawan mo, so hugas ng mga maruming mga toxic products ng mga pagkain lumalabas, pati yung maiwasan yung mga stone formation ng gallbladder, kidneys. Kaya ipapabot lang to ang pinaka walang kwentang tao, papabot lang to. Pasensya na kayo kasi nagre-reflect lang ako ayun, iba naglaban na ako naglaban na ako dito ako galing, nagising ako doon sa loob, lumipat ako ng duyan, nakinig ako sa bluetooth lang yung mga preaching, kikinig ako ng music habang nakapikit ang mata, nagre-reflect hanggat water therapy. Magandang buhay natin, wag na nating i-spoil ang buhay natin. We are the highest form of animal, the most intelligent form of animal, and we can discern what is right, what is wrong. That's what my discipline to my children. I cannot watch over you all the time. I cannot be there with you all the time. But I'm sure you have the right basic lesson and teaching from home. Family is the basic unit. Sabi ko, alam nyo na may Diyos tayo, you have your church, we attend church. Then when you go anywhere you go to church. Kasi pag walang church, pag walang God, wala yan. Makamundo. Ayan. So that's what my as parent, I told them to behave, discern what is right, what is wrong. Despite nag-i-enjoy sila ng mga barkada, napainom din siguro, naninigarilyo. After that, wala na. Kasi nakikita nila ako, di ako naninigarilyo, hindi rin ako umiinom. Alright. When they were growing up, ang bunso ko ay 1991 pinanganak. Nung lumabas yung bunso ko, si Ramboy, hindi na ako nag-smoking. Ngayon si Ramboy is 33 years old. 33. Saka nung nag-high school na ang mga anak ko, siyempre umiinom pa ako nung nag-graduate na sila. Lalo na itong tatlong kapatid, hindi na naman nila ako nakikitang umiinom dahil huminto din ako. Minsan minsan kasi kung ano ang puno, yun ang bunga. Kung kurap ang tatay, most probably ang mga anak kurap din, mga daming pera, walang hiya. Di ba? Gumawa nga ako ng Facebook group dyan. Ang dami kong Facebook group siguro mga 50. Dami. Ang nakalagay doon, dating presidente, walang hiya. Kasi sama ng loob ko nung si Gloria, nakita ko yung mga anomalies, pag eleksyon, bayaran. Hello Garci. Gumawa ako ng
Facebook group na DPWH na wala. Baka maraming nag-report. Ito, nagre-reflect lang si Papa Bot. Ayusin nga natin yung lugar natin. Hindi ako mangangaral sa inyo eh. Hindi rin ako nagagalit. Wala akong kalaban. I'm just telling the truth. Just listen to me. Sinabi ko walang kwentang tao si Papa Bot. This one. Walang kwenta yan. He is nobody. Sabihin ko sa inyo, maliit pa ako, alam ko na ang kalakaran ng mundo. Greed. Kasi nung 1968, mga 68, mga 10 years old na ako. Yeah. May Israel war noon, naalala ko pa. And during that time, maybe mga 69 din ang umabot din ang tao sa buwan. Kako, sabi ko, bakit kaya ito mga matalino, naka-explore ng kalawakan, yung iba naman dito sa baba. Karamihan nag-aaway dahil sa fame, dahil sa pera, dahil sa power, worldly. Kako, hindi ito mahinto habang wala yung sinasabi nating Misaya na makasama natin habang sa katapusan ng walang hanggang. Yung sinasabi nating God na may Jesus Christ. Yan. Yeah. Mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo. Napakasama ng ating pangitain. Transaction sa gobyerno. Manipula. Kuha ka ng mga permit, may bayad. Open ka ng negosyo, may bayad. Pwede ba? Siguro, kung ako ang leader nyo, magnegosyo ka muna, bayaran mo after 1 year. Utang muna. Sige, you start your business. Iba ang takbo. Hindi naman tayo tatakbo dahil we put up our business. That means you have the record. You are being surveyed. May surveillance ka. May track record ka. Then if you have years later on, you pay that because you have already started your business. Hindi yun nag-umpisa pa lang tao magsabi niya walang kapital eh. So wala. Samantalang nakaupo sa gobyerno, hakot ng pera. So lugmok. Nakakahiya. Ilagayin nyo nga ako sa isang posisyon na makamanage ako ng karamihan. I will implement that. I have so many ideas to make us great again. And this Philippines will never be the same. Papabot lang to, walang kwentang tao. Walang kwentang tao. Mga politiko nagpatayan, binabantaan ng buhay dahil ayaw pa-audit, ayaw nilang pakialaman sa kanilang kalakaran. Akalain mo mga lugar na maraming mahihirap ang mga politicians, may mga bahay kung saan may mga building sa Metro Manila. Grabe ang mga structure na pinapatayo pero yung probinsya nila mahirap. Kurakot. Gusto nila yung mga tao sa paligid nila mangmang, sila na yung bright. Culture of impunity. Yung parang hindi takot kasuhan, immune sa litigation, immune sa accusation.
My goodness, my God. O sige, dito lang. Magandang araw at kagabi nanonood ako ng Love from Papa Bot. Nanood ako ng mutya doon sa cellphone lang. Bihira lang nababanggit ang God bless with the ganyan-ganyan, with the help of the Lord I'm here, mga ganyan-ganyan yung acknowledgement sana sa Panginoon. First and foremost, I would like to thank Almighty God for allowing this to happen, that I am a candidate. Focus sila sa fame. They don't acknowledge God primarily. They don't acknowledge. I'm not telling that they don't know God and that God is not their priority. I'm not telling that. But you should have the feeling to be grateful enough that somebody orchestrated everything you have, including your beauty, talent, everything. First and foremost, I would like to thank God for this opportunity and everything bestowed upon me by God. And I'm here, and I hope also to win, because I'm here to win. Put God first. Put God first. God bless you. Bye bye. Papa Bot here. Pangangaral lang to ha. July 15, 2024. Ulitin ko. Pangangaral lang to. I-remind lang tayo sa mga hindi magandang ginagawa sa kapwa-tao. Kasi kung malisyoso ka, nagsiserve ka ng tao, ang dami mo mga kuskus balungos, you serve the people honestly, integrity. Hindi ba kayo takot sa tawag yan, karma? O maniwala ako sa karma eh. Lulusot ng lulusot yan. It will be passed on to your descendants. I tell you. It will be a cancer to your family. Papasok yan sa genes nyo, ang dugong magnanakaw. Alisin nga natin yan. Reminders lang to, bilang kaibigan, bilang kapatid. Maya-maya wala na si Papa Bot. Pag nawala na si Papa Bot, siyempre wala na kayo marinig sa akin. I only remind people like you. Naawa kasi ako sa Pilipinas. Minamaliit tayo. Walang opportunity. Gusto ko kasi ang Pilipinas ang mangunguna sa lahat eh. Nandito na lahat ang grasya. Tingnan mo yung paligid. Ito tinatakpan ko lang ng plastic. Ito. Para hindi tumubo yung mga perennial grass. Everywhere you can plant trees. Edible, edible yung makakain. Walang gutom sa Pinas. Kung walang gutom, walang kutong. Pictures. Kutong yan. Manipila. Kutong yan. Nakakahiya lahi natin. Ako paikot-ikot din ako sa ibang lugar. Dubai. Ganda ng building. Ang dami-daming construction. Tapos magtatanong ako, bakit ganito kalaki yung... Kasi may oil, ganyan. Tsaka madaming pumupunta dyan sa Dubai. Sa UAE. Dami. Doon sila mga mayayaman nandun eh. Because the government protect them, that you can live better than
in your place na from where you come from. Walang tinatawag na korupsyon. Wala. Kaya nire-respeto ang batas. Doon magdadrive ka ng sasakyan, dapat pumasa ka lahat ng hands-on examination, hindi yung fixer. Ito message ko lang sa Land Transportation Office. Make good. Turuan yung mga tao na magmaneho ng tamang sasakyan, tamang pagmamaneho ng sasakyan. Hindi yung pina-advertise nyo pa na non-proof assist. Fixer yun. Driver's license assist. Kasi may kilala. Magturo nga tayo ng pagmamaneho dahil buhay nyo ang dala nyo sa sasakyan, buhay ng ibang tao. Yung para bang training ng piloto ng eroplano na pag nagkamali yan, pag may crash or something like this happening, nire-review lahat, pati sa black box. Tingnan ko anong diferensya, whether human error, terrorism, or malfunction ng, di ba? Pangit ng ating kalakaran sa gobyerno. Oh, sige, puput si Papabot. Bye-bye na for the final. God bless you and keep you. In Jesus' name. Amen. Nagmukhang kuha na ako. Father Abraham. Exodus 2:18. Exodus chapter 2 verse 18. Reuel, father-in-law of Moses. In the Bible, salamat naman na ganyan pangalan ko, hindi ko alam. Ano na yan? Rolling finger lang yun, ginaganon lang, pinatakbo lang finger sa Bible. Nung huminto, doon sa Reuel pumunta. Yun ang pangalan ko. It so happen ang lolo ko sa tuhod. Tatay ng lolo ko from Danau, Cebu, Juan. Naku, Saint John Juan. Joke lang, bye-bye. God bless. This is love.